Last time, last day, pauwi na po sila at yun, last day testing at mag-i-explain din ang ano, si Gian. Pagka nag-brown out, di na kayo mamumroblema. Matic. Ang automatic transfer switch siya. Up! Ayun, no? Oh. Alam, okay. Mga 200 amps yan, para mo malaki po eh. Ayan o, isang magandang buhay at isang magandang araw para sa mga solar people. Ayan, nakakatuwa naman. Little bit of big parang little excited na alam niyo na. Kaya lang kahagabi pinag-aaralan ko po yung battery. Nangyari naman naiwan naman yung hose naman doon sa likod ng loft. Kaya pala andar yung 2 horsepower natin na Jetmatic. Di tumitigil from 5 o'clock to 8. Nung na-discover ko, manak ng tipaklong ka ako. Ayun, na-drain po agad. Mga before 9 o'clock, wala na. Nag-shutdown na po siya at naubos na yung 80%. So ngayon, ang oras ay 34% na yung battery kasi tayo ay hindi na gumagamit ng grid ngayon. Saan ba yung ayan. So wala po tayong ginagamit. 11.1 tapos 5.28 ang ating konsumo sa bahay. So yung sobra pinapasok niya kay battery. Tapos ito mayroon pa si Gian na to, fire extinguisher ball. Ang galing ayan. Tapos ayan may kinabit sila. Natatawa nga ako dito. Ayaw ko kung naputula tayo sinasabi ko. Sabi niya, bro, pagka mag-iibig, sabi ko, wala mang pambili for the future lang naman, sabi niya, just in case na di ba? Nasa na tayo future di ba? Parang high-tech na ng pa-high-tech. So, mayroon ka ng nakaabang. Hindi mo na po problemahin yung pang-charge mo sa solar na EV. Ayan, just in case. Abang lang 'yan. Hindi ko sinasabing bibili tayo. Ayan, so okay na, ngayon pong araw tayo kahapon pala nag-brown out, pina-brown out nila. Tapos nakita nila yung chinek nila yung yung ATS, automatic transfer switch na gumana. So mga 1 second siguro, ganun lang. Bukas na yung gumana yung sa solar. So ganun po. Kaya ayun, okay na, 16 kilowatt. So sa tingin ko, sabi niya nga ni Gian kahapon, nagulat siya sa konsumo, 5 kilowatt. Ayun, nag-7 nga ngayon 7 So naglalaro sa 6, 5. Sabi niya, laki pala ng konsumo mo. So ayan, kinumpute niya. Kailangan ko daw, kung sa battery, kung hindi net metering ang na. Pero sabi ni Gian, huwag kang mag-alala, ipupush natin yung net metering na yan. 4 na battery hanggang 5. Diba? At least may option tayo. Tapos, pwede tayong magdagdag ng panel naman doon sa ikot. Yun naman ang ating mga options. Kaya maganda. Kasi at least may option po tayo for expansion. Ayan kung sasakyan. Next project na nila yung kay Reggie. Yung malaking bahay doon sa Lubao. Yun naman po ang gagawin nila. So ngayon, ang gagawin namin, bubukas kami ng lahat ng pati ice cream machine. I-check nila yung konsumo. Ayan mag-aano tayo. Ito po yung ating ngayon. Magsi-simulate tayo ng ayun, lakas ng harvest 12. Siyempre 0 tayo. Si Papa Yam ngayon ay nagdidilig. So gumagana po yung ating pump. Sabi ko ang ganda magdilig pala ngayon, Papa Yam, kasi libre na. Wala na tayong binabayaran. Kasi tingnan nyo, 5.0. Tapos 40% na yung battery. Ang bilis mapuno. Wala pang 9:15. Pag tinignan nyo po yung advantage ng solar, sabi ko nga, pinagkukwentuhan namin ni Gian, malaki. Kasi pag may setup ka na, ang mga advantages po, although siyempre naandyan isang bagsak na gastos, naandun na tayo. Tapos syempre yung mahina pagka may makulimlim o sabihin mo nang may masama ang panahon, given na yon, mahina.
Pero ang kinaganda po niyan, doon tayo sa brighter side, na pagka na-reach mo na yung, nalagpasan mo na yung, naabot mo na yung ROI, return of investment, doon mo na mararamdaman yung ginhawa na sasabihin mo, ay, para ka naguhulog ng sasakyan, di ba? So, parang okay na. 3 years na, naandun na tayo sa ROI. Parang doon pa lang mag-start yung sasabihin mo na, oh, imbis na nagbabayad tayo ng 20 plus thousand every month, o ngayon magkano na lang ang binabayad natin. So ang laki na, yun natipid mo, yun na po yung pinakakita mo kumbaga. At the same time, let's say kunyari may mga instances na kunyari nagbagyo, yung nasira yung mga linya, may mga lugar po na inaabot ng ilang linggo, ilang buwan, worst, 'di ba, na walang kuryente. So yun po ang advantage ng may setup ka, kasi let's say sabihin mo kahit uminit na yung panahon, kung sira-sira naman yung linya ng kuryente ninyo sa paligid, wala pa rin kayong kuryente, dun yung sasabihin, buti na lang may solar tayo. Kaya malaki po, malaki. Malaki ang kaya maganda din talagang may nagsisisi nga ako bakit ngayon ko din lang pinush kasi natakot lang po talaga ako sa krisis ba na nakaabang, kaya pinush ko na din. Sabi ko sige na bebe, ano'y na natin, bahala na, kahit mangutang tayo kay Papayam para lang mai-push yung solar. So ayun, at least po natapos na rin, nawa ng Diyos. At eto, mag-umpisa na tayo ng, 'di ba? Lalo na ngayon nagmahal ang kuryente, isa pa 'yan. Nako. So kung mayroon naman po kayong naitatabing, let's say sabihin mo na mayroon kang sa bangko, yung tutubuin po noon pag ipinakabit nyo po ng solar setup na maayos, 'di ba? Na wala naman gaanong, sabihin mo nang wala namang magiging problema, instead of nasa bangko yung 500,000 ninyo o sabihin mo ng 1 million man yan, kung invest nyo sa solar, mas malaki po ang tutubuin. Kaya tinawag nilang investment pa rin po talaga. So ayun, may kanya-kanya po tayong pananaw, pero syempre yung iba sasabihin, ay mahal din naman kasi nagbinibili mo. Yun nga, kasi may ROI naman po tayong tinatawag, di ba? Pag naabot mo na yon, maano naman na, kumbinya, kumbaga may nandun na yung tubo mo, marirealize mo na So ayan, busy po sila daddy. Ayan, maraming salamat kay brother Gian, talagang parang si Gian po tsaka si Leo parang same sila, alam niyo. Si Leo naman po isa bintana, diba? Alis na po kayo? Asan si mag-simulate kami ng papatay, bubuksan lahat Papayam sa taas So si Papayam nagdidilig ngayon tingnan mo, libre na po yung umaandar yan, walang tigil. At the same time nagcha-charge tayo ng battery natin. Dito naman po sa Pampanga, sabi nga nila, isa sa pinakamagandang lugar kabitan ng solar setup is norte, kasi almost all the time it's sunny. Ayan, so pag hindi natin na-achieve yung Papaya, pag-ipin mo yung yung papaya, pero okay na, nadilig ko na po yan. Yan, vermicast yan vermity, pinandidilig ko. So ito pang susunod natin na project, solar. Alin po? Mga papaya, ayan, pinalalaki-laki ko lang. Hindi, kasi maganda. Yung hinukaya na yun, nahaluan ko ng Carabao manure, ibabalik uli yun para mas maganda yung ugat, makagalaw. Last day, pauwi na po sila. At yun, last day testing. At mag-i-explain din ng si Gian. Last day, pauwi na po sila. At yun, last day testing. At mag-i-explain din ng si Gian. Ayan. Pero pupush namin yung net metering, syempre. Wala pa naman po kami nagagawang hakbang. So 5.91 ulit na, wala naman na bago halos. Grabe ang harvest 15 taas, 15 yung harvest. TCL ang lakas 5.9 lang, parang halos 6 lang yung konsumo, no? Ang laki, dami. Oo. Binuksan mo rin sana dito, sir. Ayun nga Oo. Bago alas 12 pag maganda ang init.
Tapos na ito bro. Oh, pinabuksan ko na. Ayan o. Explain ka naman ng konti dito, brother. Ayan, paliwanag mo ng ano. Ayan o. Ito po yung si Gian. Ayan. Solar Boys PH. Oo. Sa mga kamusta po sa mga nag-chat sa akin na nag-message about dun sa sa solar, sa installation. Ilalagay na lang po ni Kapimer yung number ko. Pasensya na po kasi marami po kami schedule na installation, pero kung malapit sa installer, ang problema lang po talaga natin ngayon is materials. Wala po kasing stock ngayon, kaya ayun yung nangyayari, ubusan yung mga parts at saka ng solar. Usually ang wala po, itong DE. Oo. May mga nangyari kasi nire-resell nila to eh. Kaya naubusan yung mga installer eh. Pero ito yung battery natin, naubos din. Kaya iba-ibang brand. Usually, itong Smart Profile at saka LB Tops ang gamit ko. Pero ayun po, sa Palawan magkakaroon na po kami soon. Tapos sa Mindanao, if ever mag-chat po kayo sa WhatsApp na lang, pwede naman po sa WhatsApp. Kunyari sa Visayas, sa Cebu, pwede. Kaya po namin. Davao, kaya po natin sa Davao. Sa Palawan and Metro Manila, usually. Laguna, North, South, tsaka hanggang ano yun? Kapimer, yung isa po, taga Catanduanes. Kasi si ma'am, nakausap po Catanduanes. Kasi dun sa Catanduanes, medyo mahirap. Pero kaya namin dahil nga bumabagyo, tamaan po ng bagyo yun eh. Ayun talaga yung daanan lagi ng bagyo eh. Ayun, Kapimer, ang oras po natin yan, explain ko na lang din po dito. Yan. Oras ay 9:40. Ay, 9:40. Tama na po. 9:40. Ayan. Ayan, ang ginaganda po pala dito, kay yung mga ginagamit po ni Gian na na mga ano bang tawag dito, yung mga yung mga parts, quality. Hindi po yung yung maselan po ito maselan. Ito nga yung Dehi, ayaw niya talaga puro Dehi po siya. Ang kinaganda nito, hindi napapasok daw ng butiki. Naka IP65 kasi may mga inverter na kung bibili kayo, mas magandang doon na kayo sa trusted. Kahit hindi po kami yung trusted installer nyo or yung experienced installer, okay lang po yung kayo na pumili. Pero yung reliable na kahit hanggang 5 years, pa rin kayo. Kilala pa rin kayo. Kasi meron po ayun na nagpa-install, after 1 year, hindi na kilala eh. Ayun lang. Hindi na po kinakausap. Kailangan yung after 5 years pa rin talaga. Kasi warranty talaga usually pagka Metro Manila 5 years, pero pag sa iba po 3 years, pag malayo po 1 year lang. Kasi syempre, pero ang kagandahan po sa amin, technical po ako kunyari sa taga Cebu, may re-refer akong installer, taga Davao, may ginagawa. May contact May mga kaibigan po akong nag-i-install. Kaya ito nakaabang na po sa net metering ang system natin. Saka tignan nyo yung pan, hindi siya ganun Walang ingay eh. Walang ingay eh. Heatsink Ganyan lang, yan eh. tahimik Oo. Akala ko nga maingay eh. Last na Wala kang marinig eh. 15 kilowatt yung harvest niya. Actually, nasa up eh. 15 kilowatt yung harvest. Ayan po. Grabe. Maganda pagka mainit talaga, no? Tapos, ayan po. Pakita ko ay sorry. Hindi mo nakikapahangap to. Oo nga. Ito yung app niya. Kasi nakahawak siya ng cellphone eh. Actually, kagabi pa po namin sinecheck yan eh, di ba? Nagulat din siya dahil sa lakas ng konsumo. Laki po kasi ng area natin. Oo, lakas pala ng konsumo niya. Hindi lang naman. Kasi talagang buong compound, 2 bahay, ilan pong freezer, ilang ref. Talagang malupit talaga. Gawa na ng yelo. Pero kaya naman ng 16 kilowatt, ano? Kaya? Kaya naman ito. Ngayon magte-testing po tayo. Ito po, pakita muna natin sa kanila. 14.94. Laki. Ang konsumo ng bahay po niya is 7 lang. Nakabukas na lahat yan kasi binabuksan pati ice cream machine, lahat yung maximum doon, pati lechonan, pinaikot. Ngayon papatayin po namin yung kuryente. Magsasimulate kami ng brownout. Hindi po siya brownout. Kaloid! Brownout na daw, brownout na! Ito yung ating extinguisher. Okay, na. Matapat. po tayo sa AGS. Mang ATS. Naka-off yan? Ayan, dito. Off. Ay, wait lang. Papakita ko kayo papakita sa video. Yan, ito po, pagka nag-brown out, di na kayo mamumroblema. Matic. Ang automatic transfer switch siya. Off. Ayun, no? Alam, Okay.
Mga 200 amps yan, Ka-Farmer, malaki po eh. Ubusan pa, kasi ATS ubusan eh. 125 lang po dapat eh. Pero kaya na yan buong ano. Ngayon brownout ngayon. Oh, brown out. Si genset, disable lang natin. Pero in the future, Ayan na. Nangyari brown out. Battery na ngayon ang gumagana. Tsaka araw. Oh. Actually, sa ngayon, wala naman talaga eh. Parang brown out din eh. Kahit, di ba? hindi mo po ramdam eh. Oo, di ramdam eh. Pakita sa loob. Oo. Oo. Ngayon, makikita nyo dito, Okay, naka-X na. off-grid. Ibig sabihin, sa app naka-extra siya, ibig sabihin yan, off-grid na. Kumbaga brown out. Hindi po natin malalaman, pero naglagay po kami doon kasi pwede ko pong patulugin to eh. Kaso baka mainit, sige. Oh. Ayan, baka mamaya ano. Tapos yung battery natin, 30 kWh to 300 Ah, pero balak niya magdagdag in the future. Tapos nilagyan ko na ng firewall extinguisher. Ayan. Ayun. Tapos ganito pala, let's say kunyari gabi nag-brown out, automatic si battery nang magbibigay ano. Yes, automatic po. Siya na po ang, kasi sa gabi nyo 2 kW to 3 kW ka lang eh. Hindi naman kasi ganun kataas ngayon, 50%. Ngayon kasi hindi natin maramdaman dahil nagcha-charge pa si Punta tayo, pakita nyo po battery. yung aircon nyo sa loob. Di ba? Yung aircon natin. Sa susunod, maglagay na po kayo ng ano, tanner. Hindi kaya aircon natin doon, buksan lang yan. Ang tatalay na. Medyo Ayan. ano na yun, ganda ng ano, bahay ni Ka-Farmer. Ayan. Ako po aircon ngayon. Hindi. Ayan o. Nakabukas na po yung may. Pati sa taas, 4 na aircon nakabukas. Off-grid. Oo. Off-grid po yan. Ibig sabihin, wala po tayong pelco. Wala Solar pumapa. lang Oo, po. solar lang. Galing ano. Kaya kapante na po kayo. Hindi na po kayo. Okay na. Ayan, isesend niya rin po yung ating drone shot sa taas, sa bubong. Grabe, 52% na. Ang ginaganda pag sa solar setup pa, kung kailan nyo po kailangan ng mas, nagkukonsumo kayo ng mas maraming kuryente, dahil mainit ang panahon, the more din siyang mas maraming napoproduce. Diba? Ngayon, kung medyo mahina naman, let's say tag-ulan, malamig naman ang panahon, so less aircon ka din naman. So yun po yung kinaganda. Kumbaga nakaayon siya sa panahon na pag kailangan mo ng maraming kuryente dahil magbubukas ka ng aircon, pinopropose nga ni Gian maglagay na daw kami sa bahay na centralized na. Kasi nga, kung kagaya nito, let's say summertime, talagang sobrang init. Instead of magbukas tayo ng, i-push natin na buksan na yung mga aircon na hindi naman ginagamit sa ano, yung dito na sa labas na, yung ano na, di ba? So, ayun. Saka po yung iba, ang dami po nagre-reklamo ngayon sa napapanood nila, yung nangyayari nga doon sa isang ano. Yung mga sunog-sunog tol, kasi sinasabi nila, mag-ingat kayo magpakabit sa ganyan kasi yung mga nasusunugan, yung mga nagdi-DIY, yung mga Yung diba? mga nababasa yung mga comment, tapos Oo. pero sabi nung isa, ito yung sirain, hindi daw gano'n, maselan daw si Day. Oo. Actually, pag ginagamit na po namin to kami yung first batch noong 2000, siguro mga 2018 yata yun. Sorry, 2019 yung unang-unang day. May na nag-comment 5 ba kilo. sirain daw yung day eh? Hindi, ito po. Yung screen. Pero kasi ngayon, upgraded na to eh. Yung version na yun. May mga okay lang naman yun. Kung saan po, depende rin sa paggamit. Depende sa installer na kukunin nyo. Kaya siguro sinasabing sirain, depende sa nag-install. Depende sa gumawa. Kasi kung hindi masisira yan, tsaka ang ganahan dito, may service center sa Pilipinas. Oo. Wala tayong problema. Pag nagloko, example na gano'n, pwedeng palitan agad nila pag nakita nilang may problema. Sa warranty nito, kasi kami po sa Palawan pa nagkakapit nito. Wala pong problema eh. Sa isla pa. Yun talaga kailangan in-explain ko nga kanina, sabi ko nga, ang kinaganda ng may ganito, let's say yung mga lugar na laging nagba-brown out, tapos pag yung nagbagyo na minsan dinaanan talaga ng bagyo na minsan inaabot ng ilang buwan Bicol, sa probinsya o isang po. buwan Sa probinsya. bago magkaroon ng kuryente. So dito mo mararamdaman yung advantage ng may ganito. So hindi lang dahil nakakatipid ka, 'di ba yung convenience din. Oo. Kahit sabi mo, tirik na yung maganda na ang panahon. Wala naman ang bagyo pero brownout pa kayo dahil yung mga poste nagbagsakan, inaayos pa. So ito naman po ang advantage meron ngayong ganito. Energy independent na po kayo. Si Ka-Farmer, certified Ako nagsisi solarista. brother eh.
Bakit? Pero syempre dapat 3 years ago pa natin hindi. pinush ito Actually, eh. sinabi nagsisi. Ang tagal na namin magkausap eh. 4 years ba ba? Tagal na, no? Na nagsisisi daw siya. Actually, kung kinabit po namin 8 kilowatt noon, Oh, yun pa yun naman ang advantage. baka inisip namin lipat na lang sa kaibigan, Oo. sa kamag-anak ni Kaparmer, papalit tayo ng 16 kasi hindi niya kakayanin yung load. Katulad ngayon, off-grid yan, no? Walang, wala pong pelco. Nag-testing tayo. Nakapatay po doon sa labas. Si Kaloy, baka oo. Pwede niya lang yun yan. So, pwede yan ayun siguro po. yun. Ang kinaganda oh, alas 7 pa lang po, halos hindi na kami kumukuha kay Pelco. At least wala. Oo. Kumbaga, pinatay pa natin. Oo. Hindi na kami kumukuha, alas 7 pa lang wala na pong kinukuha. Sobra na yung naha-harvest. Pag maganda ang araw yun naman, baka may mag-comment, paano kung tagulan? Yun na nga, solar eh. Ayun pala, sasabi nila, paano pag tag-ulan, ilang percent? Sa 10 yun, kilowatt, bro. yung babanggitin ko na rin, ilang percent, kasi may mga syempre gusto ko rin po kayong makakuha ng information kung paano to, kung paano gamitin. Sa tag-ulan, 10 to 20% ang harvest pa rin niya, 30%. Depende sa brand ng panel, depende sa orientation ng roofing, kasi yun po yung kino-consider. Pero pag tag-ulan, may harvest pa rin yan. Kasi pag tag-ulan po, less lang po tayo ng kuryente ng ginagamit. Pagka hindi po tag-ulan, katulad nito, mainit, mas malakas po tayong gumamit kasi nga sa aircon, lalo sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas talaga, talagang kailangan. O sa mga magpapagawa ng bahay dyan, yung bubong ninyo, iabang na po ninyo at hindi kayo magsisisi. Investment talaga. Investment po ito. Hindi siya, tsaka convenient, sama-sama na rin. Diba? Kung may pera nga nila, sabi ko nga, kung may pera ka sa bangko na wala ka pang solar. Instead of itabi mo sa bangko mo, ano mo na dito kasi yes. ganun din naman eh. Opo. 'Di ba? Yung after ROI 3 years, Yes. imaginein mo yung natitipid mo na para ka nang tumutubo ka na. Kunyari, bibili po kayo ng sasakyan. After 5 years, 50% na po yung value ng sasakyan. Ito, after 3 to 4, sabi natin 4 kasi tumaas po yung presyo dati 3 eh. Around yung 3 to 4, pang mga titipid po din yung ROI nyo, bawi na agad. Ito naman, tatagal naman ng 10 years. Ito po, 15 years. 6,000 cycle is 15 years. Kaya hindi na siya naman masisira na katulad dati. Tsaka yung presyo pala. Yung presyo po nito, ang standard po talaga ng ganitong system, 17, 18, nasa tumaas na po kasi, nasa 850. Dati nasa 700 plus na kasi hindi po namin. Ngayon, 850,000 po itong isang set. Itong setup na pinaano natin para Kaya para sa mga nagtatanong. Pero pag 20, usually po sa ibang 1M. Pero ako hindi kasi ganun kamahal din dahil supplier po kami. Oo. Saka kumbaga, sa service, ako yung kausap nyo eh. Hindi kayo mamproblema kung sino yung, saglit yung tagal nung gumawa. Yung installer, pwedeng motorin o pag may problema, di ba? Kasi ayun yung po after kasi ang benefits po namin, nagre-refer. Ayun po yung namin, market, yung maraming tumutulong. Parang, actually si Paring Rex, nanonood din, si Rex Vlog, nakaabang na po yung mga bahay na ginagawa niya for solar. Ayun nga yung maganda, at least yung mga bagong bahay, sabi nga po ni Ka-Farmer, nakaabang na. malaki. Isama nyo na po ito sa bahay ninyo. Pagka magpapagawa kayo ng bahay, much better isama nyo na may setup din yung bahay. Farm, commercial, industrial, kaya po namin gumawa. 3-phase, yun, kaya namin. Yung Mga on-grid na malakihan, kaya. malupit na ginawa nyo sa Palawan, tsaka Kahit mga malaki. dito sa Murong, Mga farm, industrial, yun, mga warehouse, factory, kaya natin yun. Maraming salamat po. Bro, maraming salamat Thank you po. Shoutout kanino kay shoutout kay sa Katanawan Farm sa Bulagsong kay Sir Mark. Nanonood sa iyo eh. Viewer mo rin Sir Mark. Thank you. Ayan. Thank you po. Ayan message lang po kayo, Solar Boys PH. Solar Boys PH po ang ating installer. And maraming salamat kay Gian. 4 years in the making. Pero sabi niya nga din, may advantage din naman na hindi natin kasi ang balak talaga namin dito is ilang kilowatt lang. So nag-upgrade na kami ng 16 kasi malaki talaga yung aming consumption dito. Buong compound eh. So at least buong compound po. Tingnan nyo, sobra-sobra pa. Basta't maganda lang maganda lang po ang sikat ng araw like this. Ayan. Ayos. Thank you.
Daddy, maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you so much. Ayan oh. Si Daddy po ang ating avid viewer talaga. Ever since. Kilala niya lahat. Ayan, thank you, thank you. 5 years ago. Simulan na, Pandemic pa no, pandemic. simulan na ginagawa yung bahay. Bahay, ayan. Actually pumunta sila dito, matagal na, 5 years ago na ba yun? Yung sinabi mo na yun nga, i-consider yung solar, ano? Ayan. Ibago na naman laruan si Daddy, oh. Tama raw. Tibay, ah. Kaya parang hindi bagay yung gulong. Sabi niya, papalitan niya nga daw yung gulong. Ayan, oh. Ayan. Thank you, thank you. Solar Boys PH. Brother Gian. Ayan, sa mga Ano, kontakin mo na si Gia. Andyan po yung kanilang Facebook page. Ayan. Thank you. Ingat kayo. Ayan oh. Brother Gian, maraming salamat. Ayan na. Dream come true. Dream come true. Yep. Ayan oh. Iwahiwalay po yan. May papunta ng Bataan, Valenzuela. Kayo Daddy, sa bahay na. Bahay na. Ayun. Back to base. Home base. Home base. Bagong laruan ni Daddy. Ano ka lang? Ingat, ingat. Yan, maghahakot po ng materyales sa mga yan. Oh. Yan, salamat ng marami. At ayan, natapos din po ang ating pinangarap na solar setup. At sa mga gustong mag-inquire, yan, andyan naman po ang telephone number, ang kanilang WhatsApp. Yan yung number na ginagamit. At yung kanilang Facebook page. Marami pa po akong gustong gawin dahil sabi ko nga, yung ating ang pinoproblema ko is yung gabi. Ang first option natin is net metering talaga kasi kagaya po niyan, yung sabi ni Gian, buksan mo na yung mga kwarto para at least pagpasok nila kasi sayang po eh. Tingnan mo 55% na yung ano natin, yung Facebook ano natin, yung mga kwarto binuksan na kasi talagang sobra-sobra po yung harvest. At hindi naman, kumbaga hindi naman masasayang kumbaga. Pero unlike pag naka net metering na, 'di ba? Makakapagtipid ka. Let's say pwede ka pang magtipid para ibato mo na lang, ibato kay mag-iiba naman ang pananaw mo pag naka net metering ka. So yun naman po ang ipinupush natin. Although ewan ko ba bakit ganito, mahirap pa rin daw. Kahit sa Meralco daw po napakahirap pa. May option naman tayo. Ito naman, batteries. Ayan, 15 years naman daw po yan, 6,000 cycles almost. Okay na rin, diba? Investment pa rin po na babalik-balik. So ayun, ngayon ang ganda, puro tayo solar ang ating ginagamit. Ayan naka zero. Bumaba ng konti kasi medyo lumilim, pero 8.18 pa rin naman po yung ating konsumo. Yung ating harvest. Ang ating konsumo is 4 lang. So napupunta sa battery yung sobra. So ayan. Thank you. Yan, hanggang dyan na lang po at tapos na po yung ating solar vlogs. At maraming salamat kay Brother Gian. Thank you so much. Ayan, at upgrade na lang po ang ating mga abangan dito na may mga options tayo. Yun nga, ipupush namin yung net metering, and then pagka hindi tayo pinala doon, ang option ko is makapagkabit ng 4 pang battery kasi yung gabi po ang medyo pinoproblema natin. Yung konsumo ng gabi kailangan talagang makover pa natin kahit papano. Hindi naman natin ina-achieve yung zero, pero yung konsumo po ay maitawid natin kahit sabihin mo ng lagpas madaling araw, alas 2, alas 3 makuha natin. So ilang oras na lang po halos gumagana kung, diba, given magandang panahon. Yun naman. May harvest pa rin naman po kahit medyo makulimlim. Kagaya niya, tingnan nyo, makulimlim pero kaya pa pong patakbuhin yung buong bahay. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.